Proyekto Helmo. Isang mapagpalang araw po, Sir Seth, pati ng inyong mga tagapakinig. Gusto kong ibahagi sa inyo itong naging karanasan namin tungkol sa pagpaparamdam ng yumao kong pinsan. Nangyari ito. Ilang taon na ang nakakalipas. Itong pinsan ko ay itatago ko na lamang sa pangalang Esther. Kung nabubuhay lamang siya ngayon ay marahil nasa 42 anyos na siya. Sa pagkakatanda ko kasi, 22 pa lamang siya nang mangyari ang insidenteng ito. Nangyari ito dito sa Tondo, Manila. Magkapit-bahay lamang kami ni Ate Esther. 4th year college ako noon habang siya naman ay nagtatrabaho na sa isang malaking kumpanya. Maganda, mayaman, matalino. Ganyan kung ilarawan ng nakararami si ate. Sa katunayan, idol na idol ko talaga itong pinsan kong ito. Para sa akin ay napaka-perpekto niya. Siya ang naging inspirasyon ko para makakuha ng Latin honors sa college dahil nung siyang nag-aaral, naging summa cum laude po siya. Sino ba namang mag-aakala na sa kabila ng mga achievements niya, ay darating sa puntong makikita na lamang siya ng kanyang pamilya na nakabigti sa lubid at wala ng buhay. Lahat kami ay nagulat, maging yung lahat ng mga nakakakilala sa kanya ay halos hindi makapaniwala na magagawa ni Insan na magpakamatay. Gayong gaya nga ng sinabi ko, halos perpekto na nga siya. Kumbaga, nasa kanya ang lahat pero nagawa pa rin niyang gawin yon sa sarili niya. Tandang-tanda ko pa, isang linggo, bago siya magpakamatay ay nanlibre pa siya sa aming magpipinsan. Bumili siya ng maraming snacks at nagluto pa siya ng kanton. Nasa bahay nila kami noon habang nanonood ng pelikula. Sobrang saya namin habang nagkikwentuhan. Sa panahong yon, baka sa mukha ni Ate Esther yung natural na saya. Yung mga snacks namin ay lalo pang nadadagdagan nang dumating ang tatay ni Ate Esther. Kasama nito yung ninong niya na halos kakagaling lamang din sa abroad. Napakaraming tsokolate ang dala nito. Kaya naman tuwang-tuwa kami noon. Kaagad na nagmano si Ate Esther doon sa ninong niya pero imbis na ibigay nito ang kamay ay niyakap niya na mahigpit si pinsan. Sabay sabing, "Neneng ka pa nang umalis ako ah. Pagbalik ko, dalagang-dalaga ka na." Napatingin ako sa kanya noon. Nakita ko na parang ilang na ilang siya dahil sobrang higpit nga naman ang pagkakayakap sa kanya ng ninong niya. Maya-maya ay sinadya kong tawagin si Ate Esther. Dahilan para kumalas sa pagkakayakap sa kanya yung kanyang ninong. Matapos yun ay ipinagpatuloy na namin ang pagkain at panonood ng pelikula. Inabot kami ng hating gabi bago kami naghiwa-hiwalay. Sobrang saya pa ni Ate Esther nun. Hindi siya mukhang stress o problemado. 2 araw matapos ng bonding namin, nanlambot kami sa balitang patay na raw siya. Narinig na lamang namin na sumisigaw ang nanay at tatay niya habang humahagulgol sa iyak nun. Kagad akong napatakbo sa kanila at doon ay nakita kong nagwawala yung nanay niya habang nakalupasa ito sa may sahig. Nakatingin siya sa kwarto ni pinsan. At nang tumingin ako sa direksyon na kanyang tinitingnan, maging ako ay napahagulgol na. Kitang-kita ko ang nakabigting katawan ni Ate Esther. Hindi ako makapaniwala. Iniisip ko na masamang panaginip lamang yon. Nangingitim na yung katawan niya nang makita namin. Hindi ko makakalimutan yung mukha niya habang nakabitin nun. Yung mga mata niyang medyo nakadilat.
Yung mga labi niyang mapuputla. At yung dila niyang nakalabas. Naging napakalaking katanungan sa amin kung bakit nagawa niya yon sa sarili niya. Ilang araw siyang ibinurol at sa bawat araw na yun ay nagpaparamdam siya. Noong unang gabi ng lamay, biglang nagsitumbahan yung mga bulaklak na nakatayo sa tabi ng kanyang kabaong. Hindi malakas ang hangin nun. Wala rin namang nakatama kaya napaka-imposible na mabuwal yung buho na nagsisilbing stand ng mga bulaklak na ito. Saksi ako noon dahil nakaupo ako sa mismong harapan ng kabaong niya. Habang sa kabilang upuan naman, yung ninong niya na galing sa abroad. Nang matapos naming itayo yung mga bulaklak ay bigla namang namatay yung 2 kandila sa gawing uluhan niya. Kinilabutan ako noon pero hindi ako natakot. Samantala, mabilis namang tumayo sa kinauupuan niya yung ninong ni pinsan. Bakas sa mukha nito yung takot. Lumabas ito at umupo na lamang doon sa kung saan maraming tao. Naisip ko na baka natakot yun dahil sa mga nangyaring pagpaparamdam. Noong mga panahon na yun, tumingin ako sa mukha ni Esther. Maganda pa rin ito pero bakas sa mukha niya yung lungkot. Parang hindi niya tanggap yung pagkamatay niya. Habang pinagmamasdan ko siya, bumibigat yung pakiramdam ko. Umaabot sa puntong umiiyak na pala ako nang hindi ko nalalaman. Binubulungan ko siya noon at paulit-ulit na tinatanong kung bakit niya nagawang iwan kaming nagmamahal sa kanya. Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ako noon o totoo ko talagang nakita na lumuluha siya. Pagtingin ko ulit sa mukha niya, wala na yung bakas ng luha noon. Lalong napalakas yung pag-iyak ko. Paulit-ulit kong sinisigaw yung mga katagang. Umiiyak si Ate Esther! Sa kalagitnaan ng pag-iyak ko, bigla na lang humagulgol ng iyak yung pinsan namin na 8 taong gulang pa lang. Nanginginig ito sa takot habang may kung anong itinuturo sa likuran ko. Niyakap siya ng kanyang nanay at tinanong kung bakit ito nag-iiyak ng ganon. Nagtaasan ng mga balahibo ko nang sabihin nito ang dahilan. Nakita raw niya sa likuran ko si Ate Esther. Nakayakap sa akin. Kaya pala iba ang pakiramdam ko nun. Nanlalamig yung buo kong katawan. Ginaon na ginawa ko kahit na hindi naman malamig ang panahon. Nung 2nd gabi ng kanyang burol, ay mas lalo pang tumindi ang pagpaparamdam niya. Una, bigla raw narinig ng nanay niya ang boses nito. Umiiyak umano ito at humihingi ng tulong. Sinundan ito ng pag-alingasaw ng paboritong pabango ni Ate Esther. Maging ako, naaamoy ko yon. Maya-maya ay may narinig kaming ingay sa kwarto niya. Yung ingay na parang may nagdadabog sa loob. Nagkatinginan kami ng isa kong pinsan at sinabi nga namin sa nanay niya yung naririnig naming ingay nun. Sinamahan kami ng nanay niya para tingnan yung loob ng kwarto nito. Pagbukas namin sa pinto, nagulat kaming lahat. Sobrang gulo ng loob ng kwarto. Kitang-kita rin namin na nagliliparan yung mga tsokolate na bigay ng ninong niya. Na para bang ibinabato niya yon. Kaming 3 na nakasaksi noon ay hindi halos makapaniwala. Parang naistatwa lamang kami noon habang pinagmamasdan yung mga gamit ni Ate Esther na nagsisigalawan. Yung maliit na drawer na nasa pinakaitaas ng Durabox niya. Kusang bumubukas sara.
Nang dumating yung tatay ni Ate Esther ay saka palang nawala yung pagkasyak namin noon. Ang alam ko noon ay sabay kaming napasigaw ng pinsan ko, habang si Tita Lynn naman ay muling humagulgol. Halos himatayin siya sa kakaiyak. Matapos ang pangyayaring yon ay minabuti ko munang umuwi sa bahay namin para makapagpahinga at para na rin medyo marelax yung utak ko. Sa tuwing pipikit kasi ako ay nakikita ko yung mukha ni Ate Esther nung siya ay nakabigti pa. Bagay na sobrang hirap para sa akin dahil ako yung pinaka-close na pinsan niya noon. Hindi ko na namalayan na nakaidlip na pala ako sa sofa. Doon ko naman napanaginipan si Ate Esther. Parang totoo ang panaginip ko dahil malinaw at detalyado yon. Nakita ko siya, umiiyak sa sulok ng kwarto niya. Nagtaka ko kaya nilapitan ko siya noon. Tinanong kung bakit siya umiiyak. Tumingin siya sa akin at nagmakaawang tulungan ko umano siya. May binanggit siya sa akin tungkol sa isang itim na notebook. Anya, may isinulat umano siya doon. Nang tanungin ko siya kung ano ang nakasulat doon ay hindi siya sumagot. Bagkus ay muli siyang humagulgol sa iyak. Doon sa panaginip ko na yon ay nakita kong unti-unti siyang naglaho. Niyakap ko umano siya pero hindi ko na nahahawakan yung katawan niya. Bago siya tuluyang nawala, ay may ibinulong siya sa akin. Hindi ko gaanong narinig yung sinabi niya. Maliban sa isang salita nun. Drawer. Pagkatapos nun ay bigla akong nagising. Umiiyak ako habang naglalakad papunta sa lamay. Magulo ang isip ko noon kaya naman hindi ko kaagad na ikwento yung tungkol sa napanaginipan ko. Minabuti ko na bantayan na lamang si Ate Esther habang nakaupo ako sa harapan ng kabaong niya. Pinagmamasdan ko siya at tinatanong kung anong ibig sabihin ng panaginip ko noon. Noong huling gabi ng kanyang lamay, kaming lahat na magpipinsan ay magkakasama. Nagkikwentuhan kami noon tungkol kay Ate Esther. Gayun na lang ang pagkagulat ko nung nagkwento ang isa naming pinsan tungkol sa panaginip niya na may kinalaman kay Ate Esther. Sa panaginip umano niya ay nakita niyang may hawak na ballpen itong si ate. Umiiyak habang nagsusulat sa notebook. Pilit din umano itong humihingi ng tulong sa kanya. Yung panaginip niya, para bang konektado dun sa panaginip ko kaya naman naisipan kong ikwento na rin yung napanaginipan ko noong nakaraang gabi. Hindi ko alam kung nagkataon lang pero halos pagkaparehas umano kami ng panaginip ng isa ko pang pinsan. Nakakapagtaka talaga dahil kaming lahat na magpipinsan ay nagkaroon ng panaginip kung saan nakita naming nanghihingi ng tulong si ate. At isa pa, sa bawat panaginip namin ay nakita namin siyang nagsusulat o may hawak na papel o hindi kaya'y ballpen. Mas malala pa nga yung napanaginipan ng pinakabata sa amin noon. Dun sa panaginip niya, nakita niyang hubot-hubad si Ate Esther habang umiiyak. May isang lalaki umano na may hawak ng baril habang nakatutok yun sa sintido niya. Naisip namin noon na baka may gustong ipahiwatig o sabihin sa amin si Ate Esther. Para kasing may kung anong isinusumbong siya sa amin noon. Dahil doon ay nagkayayaan kaming magpipinsan na puntahan yung kwarto nito. Nagbabaka sakali kaming may makikita kaming sulat ni ate bago ito nagpakamatay. Pinayagan naman kami ng nanay niya na puntahan yung kwarto matapos naming ikwento sa kanya yung mga napanaginipan namin noon. Pagpasok namin sa kwarto niya,
Nag-alay muna kami ng panalangin bago namin inisa isang halungkatin yung mga gamit ng buti naming pinsan. Halos lahat ng mga bag niya ay nahalungkat na namin pero bigo kaming makakita ng anumang sulat o bagay na maaring maging rason o magbibigay ng dahilan o kaliwanagan kung bakit siya nagpatiwakal. Nang madako ang tingin ko sa Durabox, tila ba may malakas na puwersang tumulak sa akin para tingnan yon. Inumpisan ko sa pinakamaliit na drawer. Nagulat ako nang makita ko yung note na kulay itim na kamukhang kamukha ng notebook na nasa panaginip ko. Kagad ko yung binuklat at doon ko nga napansin na diary yun ni Ate Esther. Mahilig magsulat ang pinsan ko kaya naman hindi na nakapagtataka na meron siyang diary. Nang mabasa ko yung isinulat ni Ate Esther ng mismong araw bago siya nagbigti, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng lakas. Awang-awa ako kay Ate Esther habang nanggagalaiti naman ako sa taong naging dahilan kung bakit nagawa niyang tuldukan ang buhay niya. Ipinabasa ko rin yon sa mga pinsan ko at tulad ko'y naging emosyonal din sila. Nakasulat doon ang detalyadong pangyayari kung paano siya ginahasa ng kanyang mismong ninong na kagagaling lamang sa abroad. Tinakot umano siya nito upang hindi mag-ingay ng mga oras na gawin niya ang krimen. Nagbanta ito na papatay niya yung mga magulang ni ate kung sakaling magsumbong o pumalag ito. Dahil hindi makapagsumbong nun si Ate Esther, ay nagpasya na lamang siyang sumulat sa kanyang diary. May nabanggit din siya sa sulat na ebidensya na naitago niya na magdidiin sa ninong niya. Yun yung boxer short na naiwan ng kanyang ninong. Nagawa pa niya yung itago sa loob ng isang plastic na inilagay niya sa kanyang drawer. Kaagad naming ipinabasa sa mga magulang ni ate ang sulat nun. Maging sila ay hindi makapaniwala sa mga nabasa nila. Nang oras din yon, dumiretso sila sa police station at inireport ang buong pangyayari. Ipinakita rin nila ang sulat at ipinasuri ang boxer short na nasa loob ng plastic. Hindi pa man nailibing si Ate Esther ay nagkaroon na kaagad ng hustisya ang pagkamatay nito. Dinakip ng mga pulis yung ninong ni ate na noong mga sandaling yon ay naroon mismo sa lamay. Noong una ay itinanggi niya ang krimeng ginawa pero sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang itong nanginig sa takot. Nagsisisigaw at naging balisa nun. Paulit-ulit niyang sinasabi na buhay daw si Esther. Itinuro pa niya ito. Nakikita niya umano ito. Makalipas ang ilang minuto ay mas lalo itong naging balisa. Naririnig umano niya yung boses ni Ate Esther noon. At umabot pa sa puntong parang may kung sinong sumasakal dito. Dahil sa mga nangyari ay wala itong nagawa kundi sumama sa mga pulis. Hindi nagtagal ay inamin din ito yung ginawa niyang panggagahasa. Hindi rin naman niya ito maitatanggi dahil nakitaan ng mga fingerprints niya yung boxer short na natagpuan sa drawer ng pinsan ko. Makalipas lamang ang ilang araw nito sa loob ng kulungan, ay nabalitaan na lamang namin na namatay na raw ito. Hindi kumakain at madalas itong makita ng mga kasamahan niya na para bang may kung anong kinatatakutan. Paulit-ulit din umano niyang isinisigaw ang mga katagang, "Huwag kang magsusumbong, Esther." Marahil, minumulto siya ni Ate Esther at inuusig siya ng kanyang konsensya. Nang sumapit ang 9 o 9 days ng pagkamatay ni ate, ay muli siyang nagparamdam sa aming magpipinsan. Hindi sa panaginip, kundi sa personal. Walang isa sa amin ang merong third eye pero
Nang mga sandaling iyon ay malinaw namin siyang nakita. Nakangiti habang nakatingin sa amin. Hindi ko lubos maisip na kaya palang magsumbong ng isang multo sa pamamagitan ng pagpasok sa mga panaginip at pagbibigay ng mga senyales. Malaki ang ipinagpapasalamat namin dahil nagawa naming intindi ng sumbong ng multo ni Ate Esther. Marahil, matapos mamatay yung ninong niya, ay naging matahimik na rin ang kanyang kaluluwa. Ako po si Aldrin, isa sa mga tagapakinig nyo. Maikli lamang itong ikikwento ko pero related ito sa multo at pagpaparamdam. Nangyari ito taong 2003. Yun po ang una't huling naging karanasan ko sa pagpaparamdam ng isa sa mga malapit sa akin na yumao ng taong ding yun. Walang iba kundi ang aking lolo Pedring. February 2, 2003. Day off ko nun sa trabaho. Yun yung araw na imbis na umuwi ako sa bahay ay mas pinili kong sumama sa mga katrabaho ko na nagyaya ng inuman. Galing kaming night shift noon kaya naman pati petsa ay wala na rin sa isip ko. Nagiinuman kami doon sa boarding house ng kasamahan ko. Nakailang shot pa lamang ako ay nakaramdam na ako ng antok gawa nga ng wala pa kaming tulog dahil panggabi nga kami. Humiga ako sa sofa at tinulugan ko yung mga kainuman ko. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal natutulog noon. Basta ang pagkakatanda ko ay bigla na lamang akong nagising dahil sa masakit na pingot sa tenga ko. Akala ko ay pinagtitripan lamang ako ng mga katrabaho ko pero nang imulat ko yung mga mata ko, ay nakita kong kanya-kanyang tulog ang mga kasamahan ko noon. Walang isa man ang gising. Na mga oras na inayhawak-hawak ko pa rin yung namumula kong tenga. Ramdam ko pa rin kasi yung sakit at hapde. Maya-maya, may narinig akong sumisitsit. Pamilyar ang sitsit na yon. Parang si Lolo Pedring. Paglingon ko sa likuran ko ay parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Saglit akong hindi nakagalaw at para bang nawala yung espiritu ng alak na nasa katawan ko. Paano ba naman? Nakita ko ang kaluluwa ni Lolo Pedring. Nakalutang. Hindi gaanong malinaw ang mukha niya gawa ng parang usok lamang yung imahe pero nakakasigurado akong siya yon. Yung lolo kong yon ang palaging pumipingot sa tenga ko tuwing may nagagawa akong kasalanan. Kaya naman marahil siya rin ang pumingot sa akin habang natutulog ako. Pagkurap ko ay nawala rin yung imahe ni Lolo. Halos mapatalon pa ako sa gulat nang biglang mag-ring yung cellphone ko. Tumatawag ang nanay ko nun. Nang sagutin ko, ang bungad niya sa akin ay kung hindi raw ba ako uuwi. Dahil birthday raw ng Lolo Pedring ko at ako lamang umano ang wala ron. Doon ko palang naalala na February 2 na pala at kaarawan niya yon. Dali-dali akong umuwi. Dumiretso muna ako sa puntod ni Lolo at nag-alay ng panalangin para sa kanya. Pagkatapos ay umuwi na ako sa bahay kung saan ipinagse-celebrate ang birthday ni Lolo Pedring. Marahil ang ginawa niyang pagpaparamdam sa akin at pagpapaalala ng kanyang kaarawan ay sa pamamagitan ng pagpingot.